Ano ba yan? Pasok ng pasok dito. Isang inumin lang naman ang bibilin. Angal ni Kevin nang makita ang isang grupo ng mga kabataang biglang pumasok sa kanilang kainan. Hula niya istambay lang naman ang mga ito at walang ibang gagawin kundi ang mag-selfie o di kaya'y groovy upang may maipost sila kunwari sa social media. Oy Kevin, ano ka ba? Ganun talaga, no? Huwag ka na nga magreklamo dyan. Binabayaran naman tayo para asikasuhin ang lahat ng mga customers na papasok dito. Regardless kung ilan ang o-orderin nila. Payo naman sa kanya ng isa sa kanyang mga kasamahang silan. Bago ito kumilos at siyang nag-asikaso sa kanilang mga bagong pasok na customer. Ma'am, sir, ano pong order nila? Napangisi na lamang si Kevin nang marinig na umorder lang ang mga ito ng iisang inom. Dahilan nila ay may hinihintay pa raw kasi sila, kaya mamaya na lang sila kakain. Sabi ko sa iyo eh. Pumapalatak pa ang pasaring niya kay Lan nang muli itong lumapit sa kanyang pwesto. Tumigil ka na nga Kevin, sumbong kita kay boss eh. Asar namang saway nito sa kanya na ikinakunot ng noon ni Kevin. Sip-sip! Yaw niya. Wala siyang pakialam kung marinig man yon ng iba nilang mga customer. Isang araw ay maagang pumasok si Kevin at ang akala niya ay nasa kainan na ang kanyang katrabaho na si Lan. Siya ang unang pumasok kaya naghintay na lamang ito sa labas. Kaya naghintay siya at maya-maya lamang nga ay bigla na lang dumating si Lan. Lan, bakit ang tagal mo namang pumasok? Tanong nito kay Lan. Pasensya na, sobrang traffic. Kaya nga ako na late eh. Nakakainis nga eh. Dapat pala talaga maaga na agad na biyahe para less traffic. Nang makapagbukas na sila ng kainan, ay hindi kaagad kumilos si Kevin kahit alam niyang maraming gawain. Pagkus, ay nagpahinga muna sa isang tabi bago siya nagsimula. Nang magsimula na siya, ay ang daming reklamong binabanggit. Hindi na lamang pinansin ito ni Lan kasi nga mag-aaway pa sila kung papansinin niya si Kevin. Habang abala sila sa kanilang mga ginagawa sa kainan, ay may mga customer na dumating at iniwan ni Kevin ang kanyang ginagawa upang pagsilbihan ng mga taong dumating sa kanilang kainan. Kinuha ni Kevin ang mga pagkaing order nila at saka bumalik upang ipaalam ang mga order sa counter at iserve sa mga ito. Nang natapos ng lutuin, ay sinerve na ni Kevin ng mga taong nag-order. Matapos niyang iserve, ay bumalik uli siya sa kanyang ginagawa habang wala pang ibang customers. Nang tumanghali, ay mas lalong naging busy si Kevin at irritable na siya dahil ang init at ang daming customer. Daming tao ngayon ah. Hindi ko na alam kung sinong uunahin ko eh. Sobrang daming tao. Reklamo nito na pinaparinggan si Lan. Hindi pinansin ni Lan ang reklamo ni Kevin at kumilos na lamang siya dahil maraming ang tao ang nagsipagdatingan pa. Yung iba ay parang tumambay lang. Pero may mga iba na doon talaga kumain mismo. Nang sumapit ang hapon, ay hindi na gaanong kadami ang mga tao. Ngunit si Kevin ay nagrereklamo pa rin kasi daw ay hindi nauubusan ng mga tambay. Nang dumating ang kanilang uwian, ay masayang-masaya naman si Kevin. Naglakad siya patungo sa kanilang bahay. Malapit lang naman ito sa kanila, kaya alam niya na hindi siya mapapagod sa paglalakad. Habang naglalakad, ay nakakita siya ng pulubi at sa kasamaang palad, ay hindi man lamang niya ito nabigyan kahit na magkano. Pagkus, ay nagreklamo pa siya sa pulubing nakita niya. Ano ba yan? Sa dami ng makikita ko, bakit pulubi pa? Ang baho naman dito. Reklamo pa ni Kevin. Sa daming makakakita sa pulubi, ay talagang si Kevin pa. Lahat na lang napapansin ni Kevin at lahat ay pinagrereklamo niya. Hindi niya iniisip ang sasabihin ng iba. Basta sa sarili niya ay nakapagreklamo siya. Nang makarating sa kanilang bahay,
ay bumungad sa kanya ang kalat. Inis na nagreklamo na naman siya. Bagay na hindi na lamang pinansin ng kanyang ina. Alam na nito na puro reklamo lang ang kanyang maririnig, kaya't umalis na lamang ang kanyang ina kung nasaan siya. Patuloy lamang sa pagrereklamo si Kevin at hindi niya alam na wala na pala siyang kausap sa kanilang bahay. Palaging ganon ang sitwasyon kada uwi niya ng bahay, kaya't hindi na bago sa kanyang ina ang pagiging reklamador ni Kevin. Matapos mapansin na nag-iisa siya, ay nakita naman ni Kevin na may pagkain naman sa mesa. Kaya't kumain na lang siya para makapagpahinga na. Wala rin namang nakikinig sa kanya, kaya idadaan na lamang niya sa pagkain. Habang kumakain, ay hindi niya maiwasang magreklamo. Kasi, ang dami talagang kalat ang nakikita niya sa bahay nila. Nang patapos na siyang kumain, ay saka dumating ang kanyang ina at inalok siyang kumain. Tapos na ho, Nay. Nagdesisyon siyang manood muna ng TV habang nagpapahinga. Pagkatapos niyon, ay nagtungo na siya sa kanyang kwarto upang maligo at matulog. Tapos na siyang maligo at saglit lang din nagpahinga, kaya humiga na siya. Inabukasan, ay nagising siya at nakita na naman niya ang kanyang ina na naghahanda ng pagkain. Kumuha lamang ito ng pagkain at inalok ang kanyang ina. Nay, sabay na tayong kumain. Wika nito sa kanyang ina. Mauna ka na, anak. May gagawin pa kasi ako eh. Mamaya na ako kakain. Tugong sagot nito sa kanyang anak na si Kevin. Kumain na lamang si Kevin at hindi na niya inabala pa ang kanyang ina. Nang matapos siyang kumain, ay nagpahinga siya saglit. Pagkatapos ay naligo na rin. At naghanda na para pumasok sa trabaho. Nay, alis na ho ako. Ingat kayo dito ha. Kumain din ho kayo. Sabi nito sa kanyang ina. Hindi na nagsalita pa ang kanyang ina at narinig na lamang na umalis na si Kevin. Naglakad lamang muli si Kevin patungo sa kanyang pinapasukan para may exercise na rin. Nakita niya na bukas na ang kanilang kainan, kaya't pumasok na lamang siya at nag-ayos na siya ng kanyang mga gagamitin. May mga taong nagsipunta na at halatang galing ito sa pagjo-jogging. Ito naman si Kevin ay nagreklamo na naman. Pero hindi na niya ipinalam pa sa iba dahil napapansin na rin niya sa kanyang sarili na panay reklamo na lamang sa bawat kilos ng mga tao sa kanya. Ganun pa man, ay hindi naging daan ito para magbago si Kevin. May mga pagkakataon pa din na grabe kung umasta siya sa ibang tao. Matapos kuhanin ang mga orders at maihanda ang mga ito, ay kinuha na ito ni Kevin para ma-serve sa mga customers. Maraming taong nagsidatingan pa, kaya't naging busy sila Kevin. Matapos magsikain ng mga customers, ay umalis na rin ang mga ito. At si Kevin naman, ay sinimulan ng linisin ang mga lamesa. Grabing pagod naman to. Ang daming kumain. Tapos yung mga iba, tumambay lang. Kunwari o order. Ang dami ko tuloy lilinisin. Nakakainis. Reklamo niya sa sarili niya. Natapos ang buong maghapon at uwian na. Si Kevin ay pagod na pagod at hindi na ito naglakad pa. Sumakay siya ng tricycle para mabilis din siyang makarating sa kanilang bahay. Sa sobrang pagod, ay agad siyang naupo sa sopa nang makarating sa kanilang bahay. O anak, andyan ka na pala. Kumain ka na. Alam kong pagod ka galing trabaho. May nakahain na dun sa mesa. Kaya't pagkatapos mong mapahinga, kumain ka na ha. Hindi na nagsalita si Kevin sa sobrang pagod na nararamdaman niya pagkagaling sa trabaho. Pagkatapos magpahinga, ay kumain na siya upang makaligo na rin at makatulog na. Grabe ang dami ng tao sa kanila. Kaya naman pagod na pagod talaga ang kanyang pakiramdam. Sa sobrang busy niya kahapon, ay hindi na niya nagawang makapagreklamo pa. Kinabukasan, kahit pagod pa ang kanyang pakiramdam,
ay hindi niya ito ininda at pumasok pa rin sa trabaho. Ayaw niya naman kasing walang ginagawa, pero reklamo naman siya ng reklamo. Nang makarating siya sa kanilang kainan, ay may mga tao na agad na nandun. Kumuha lamang ng tubig at nakitambay na. Lagi na lamang ganon ang sitwasyon, kaya lagi rin siyang nagrereklamo. Si Lance ay tahimik na nagmamasid kay Kevin. Kilala na niya itong puro reklamo lang ang kayang gawin. Hindi na masyadong nagsasalita pa si Lance. Halos tingnan na lamang palihim si Kevin sa mga ginagawa nito. Maraming tao pa ang nagsidatingan, kaya't kumilos na rin si Lance para hindi na magreklamo pa si Kevin. Habang nagtatrabaho, ay nahalata ni Lance na iritable si Kevin sa kanyang ginagawa. Sa araw-araw na katrabaho niya si Kevin, ay ito talaga ang ugaling nakikita niya sa katrabaho. Hindi na lamang niya ito pinapansin, pero pangit sa isang trabaho na may panay reklamo. Kahit wala naman itong maling ginagawa. Halos lahat na yata ay inireklamo ni Kevin. Hindi na nagpaawat sa mga taong akala mo ay mali talaga sila. Matatapos na ang kanilang araw, ngunit si Kevin ay reklamo pa rin. Hindi na lang pinapansin ni Lance yun. Palagi na lamang kasing ganito sa trabaho si Kevin. Simula nang makapasok siya rito, ay hindi na siya naubusan ng reklamo. Halos araw-araw ay may ipinagningit-ngit siya kahit yung kaliit-liitang bagay. Iyon din ang dahilan kung kaya't wala siyang tinagalan sa mga dating trabaho. Sa totoo, ay ayaw ni Kevin ang kahig ng kahig, dika sa kanyang katamaran. Hanggat maaari ay ayaw niyang kumilos. Ganito rin ang ugaling ipinapakita niya sa kanilang bahay, kaya nga palagi siyang napapagalitan at nasasermonan ng kanyang mga magulang. Ngunit may mga oras din namang nagsisipag si Kevin. Yun nga lang, nangyayari lang yun tuwing nandyan ang kanilang boss. Dahil gusto niyang magpalakas at magpakitang gilas dito. Ngunit madalang lamang mangyari ito dahil madalang nang di namang dumalaw ang kanilang boss. Nang araw na iyon, ay nagulat na lamang si Kevin nang dumating ang kanilang boss sa kainang pinagtatrabahuhan niya. Naabutan siya nito habang nakaupo at si Lance lamang ang kumikilos. Ganito lang ba laging ginagawa mo rito, Kevin? Sobrang disappointed ako sa'yo. Akala ko pa naman ay masipag ka. Yun pala, ay pakitang tao lang. Naiiling na sabi ng kanilang boss. Sino pong may sabi sa inyo niyan, sir? Si Lance ba? Eh sinisiraan lang naman ako niyan sa inyo dahil gustong sumipsip niyan. Pangangatwiran niya, sabay tapo ng masamang tingin sa kasamahan. Natawa ng mapakla ang kanilang boss sa kanyang sinabi. Eh bakit naman kailangan sumipsip sa akin ni Lance, saber? Para sabihin ko sa iyo, Kevin, kapatid ko yan. / co-owner ko rito sa pinagtatrabahuhan mo. Sa totoo lang, boss mo pa rin siya. Kaya lang, gusto niya kayong kaibiganing lahat at ayaw niyo magpakilala. Pero maganda rin naman pala yun. Dahil nakikilala namin ang tunay na ugali ng mga tao habang maaga pa. Halos lumuwa ang mga mata ni Kevin matapos sabihin yun ng kanyang boss. Kulang na lang ay lumubog siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa sobrang kahihiyan na kanyang nararamdaman. Sa ngayon, ay hindi man lamang siya makatingin man lang sa direksyon ng boss niya palang si Lance, na ngayon ay seryoso lamang na nakatingin sa kanya at iiling-iling. Sa totoo, Kevin, sinubukan kitang pagbigyan ng ilang pagkakataon, pero masyado ka ng abusado. Sana'y magsilbing leksyon ito sa iyo, Kevin. Hindi ka kayang buhayin ang katamaran mo. Kaya sana ay matuto kang kumilos at maging masipag bago mo pa pagsisihan ang lahat. Sabi ni Lance sa kanya at pagkatapos ay umalis nito sa kanyang harapan. Siya namang sulpot muli ng kapatid nitong inakala niyang nag-iisa niyang boss at inabot sa kanyang sobrang naglalaman ng huli niyang sahod. You're fired. Mariing sabi nito. Dinagdagan ko na yung sahod mo.
Binuo ko na yan para sa buong buwan na to. Para may panggastos ka habang naghahanap ka ng panibagong trabaho. Bumalik ka sa amin kung kaya mong ipangakong magiging masipag ka at aalisin mo ang pagiging reklamador mo. Makakaalis ka na muna ngayon, Kevin. Dahil doon, ay problemadong umuwi si Kevin sa kanila. Nasermonan patuloy siya ng kanyang ina dahil hindi na naman siya tumagal sa trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, ay tumatak na iyon sa isip ni Kevin. Sa wakas, ay determinado na siyang magbago at sana ay kayanin niyang magtuloy-tuloy iyon.